Dahil kaya niyang wasakin ng isang lungsod ng mag-isa, wala siyang alam na iba pang modifier. Kaya naman tinawag siya ng mga tao na might, mabilis na nagpuntahan ng mga sundalo sa harap para protektahan ang kanilang Earl Lowell, at sinisigaw nila ang pangalan nito. At tinawag ng isang knight ang mga sundalo, at sinasabi nito na protektahan ang Earl. Sila, ang mga knight, ay ibablock ang kalaban, umatake na ang Red Knight at inabot siya ng 19 na segundo upang talunin ang 8 knight. Isang single-digit na Red Knight, bagamat siya ay nasa ika-9 na ranggo, sa katotohanan, ang pagraranggo ay hindi mahalaga. Dahil sila mismo ang lakas ng Seheran, sinasabi ng isang sundalo na hindi niya akalain na matatalo niya agad ang mga Proud Knight ng Riden. Batid ng isang sundalo na hindi nila siya masusundan. Ang pag-iwas lamang na masugatan ng kritikal ay ang magagawa nila. Nang laki ang mga mata ni Pan at tinatanong nito kung sino siya. Ang kanyang swordplay ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Napapatulala na lang dito sila Regis at si Faker, mabilis na papasugod kila Lowell ang Red Knight. Sa isip-isip ni Lowell at napapatanong ito kung bakit may ganyan na halimaw sa Pat Ryan. Bakit hindi niya makontrol ang mga variable at bumagsak? Mamamatay na siya dito. May bumato sa sword ng Red Knight at biglang ito nagulat. At sinasabi nito na isang bato, at may bumato ulit, at sinasabi nito na meron na naman. At sa isip-isip nito na isang sword trajectory na hindi dapat maarang. Ngunit kahit papaano ay nakalusot siya ng bato, hindi niya akalain na madedepensahan nila ang kanyang sword gamit ang isang bato. Siguradong expert sila, sa mga Red Knight, ang pinakamalakas na Knight Order sa kontinente, isa siyang single-digit knight. Kasama siya sa top 9, nakarating na silang lahat sa Swordmaster level. Mas mataas na ang lakas nila sa dating kapitan, na si Piaro. Malakas yung Duke Grid na napanood niya nung Prince Ren incident, pero hindi siya ang katapat niya. Huwag niyang sabihin sa kanya na si Piaro ito, sinasabi ng mga tao na nakatago siya sa isang lugar sa Etnal. Ngunit walang paraan, na ang kanyang sword ay nawala laban sa isang piraso ng mga bato. Umatake na si Jude at sinasabi nito na Mr. Lowell, pro-protektahan siya ni Jude. Nagtataka at sa isip-isip ng Red Knight na anong meron sa lakas ng halimaw na ito. Hindi lang siya malakas, tama ang pagpuntirya niya sa mga weak points niya. Isang direktang pag-atake na tila hindi magawa ang posibilidad ng isang counter-attack. Derima ba siya, mga taong isinilang at pinalaki bilang walang emosyong, bilang mga killing machine. Anyways, hindi pa rin siya sapat para harapin siya. Umatake na ito at tinamaan si Jude, wala pa ring reaksyon si Jude sa kanyang pinsala, pero sa isip-isip nito, nasaktan siya. Napapamura at sinasabi ni Pan na sa rate na ito, mamamatay si Jude. Inutusan nito si Faker at sinasabi nito na mauna muna siya. Agad naman sinunod ito ni Faker at sumugod na, sinasabi ng Red Knight na oras na. Hindi pa natatapos ang sasabihin nito may bumato ulit sa kanyang sword. Napapamura at sumisigaw at napapatanong ito kung sino naman ang nang-aasar sa kanya. At sinasabihan nito si Earl Asher na utusan ang mga sundalo na umatake. Kukunin niya ang pagkakataon para iligtas si Mr. Bland. Sa isip-isip ni Earl Asher na ang nakinabang sa pagkamatay ni Prince Ren ay hindi si Grid, kundi si Prince Asran, na naging hari. At kung si Bland ay nagbigay ng kanyang testimonya, ang akusasyon kay Asran na pumatay kay Prinsipe Ren ay nagiging mas kapani-paniwala. Naghahanda na ang mga sundalo ng Pat Ryan para sa pag-atake. Bagamat may pagkakataon na maakusahan si Grid ng hindi niya ginawa, nakakasigurado siya na nahirapan si Bland habang naka-hostage sa Riden. Malalaman niya ang katotohanan pagkatapos niyang iligtas ang kanyang anak. Inutusan na ni Earl Asher na tumira sila. Sumisigaw ang mga sundalo ng Pat Ryan at sinasabi nito na puso, Pilipinas, para sa bayan. Sumisigaw at sinasabi ng isang sundalo na dumipensa sila, at itaas ang kanilang mga kalasag. May isang nakatayo at sa isip-isip nito na ito ang battlefield na nakikita sa mata ng isang sundalo. Bilang isang knight na nagmula sa isang royal family, sigurado siyang mabait ang pakikitungo niya sa mga sundalo. Ngunit ang mga arrow ng mga kalaban, at mga paa ng kanyang mga kasama. Ganito rin ba ang pagdanak ng dugo na pinamunuan niya? Bumato ito ng bato at may sumisigaw at sinasabi nito na takbo. At sinasabi ng knight na ito na hindi mahalaga ang mas dakilang dahilan at mga reward. Ang tagumpay ng sundalo ay surviving, kaya ito ang nais niyang ipakita sa kanya sa pamamagitan ng pagtrato sa kanya bilang isang sundalo, my lord.
Sa ngayon, ang priority niya ay maging perfect soldier. Binatunan nito ang kanyang spear at mabilis itong tumama sa pader ng Pat Ryan, at gumawa ito ng malakas na pagsabog. Sa isip-isip ng isang sundalo na ito na sa pag-unawa sa kalooban ng Panginoon, siya, si Asmaphel, ay magiging commander ng lahat ng sundalo. Sinasabi ng system na natutunan ni Asmaphel ang isang bagong kasanayan. Nakakuha ng new title si Asmaphel, gulat na gulat at hindi makapaniwala ang isang sundalo ng Pat Ryan at sinasabi nito na isang normal na sundalo ang nagwasak ng mga bato. At batid pa ng isang sundalo na hindi lang yun, pero kahit tamaan na siya ng mga arrow, hindi siya namamatay. Masyado siyang malakas, may napansin si Earl Asher at sa isip-isip nito na ginagamit ng mga sundalo ng Borneo ang mga sundalo ng Riden bilang proteksyon laban sa mga arrow at komportable silang nag-a-advance. Ang Riden ay dati ring bahagi ng puwersa ng Ethnal, at gayon paman. Napapatanong ang isang sundalo kung bakit may knight rank equipment ang mga sundalo. Walang paraan na ang isang disyerto na lungsod ay napakayaman. At batid ng isang sundalo na parang pinahahalagahan ng Lord ng Riden ang kanyang mga sundalo. Kahit magkalaban sila, naiinggit siya, sa isip-isip ni Earl Asher na bumababa ang moral nila, oras na para pasayahin ang lahat. Para magawa ito, walang silbi ang pagsunog ng ilang libong lalaki. Naghahanda na ng isang fireball si Asher, nakatulala lang si Lowell sa kanyang nakikita. Tinatanong naman siya ng isang sundalo kung okay lang siya Earl Lowell. Sa isip-isip ni Lowell na isang AoE attack, isang firestorm. Sumisigaw at tinatanong nito si Bland kung ano ang ginagawa niya. Puntahan niya ang kanyang ama at pigilan niya ito, nagtataka at tinatanong ni Bland kung sinasabi niya bang malaya siyang kumilos. Tinatanong ni Lowell kung pinipigilan ba nila ang kanyang kalayaan. Ito ang kanyang battlefield, huwag niyang hayaan ang ibang tao ang gumawa ng mga desisyon para sa kanya. Umalis na si Bland at gumamit ito ng fly, at lumapit ito sa ama niya at sinasabi nito na ama. Maaari niya bang pakinggan ang mga salita ni Earl Lowell? Nagtataka naman dito si Earl Asher at tinatanong nito na Bland, paano? Malaya ba siyang nakakagalaw sa battlefield, sa kabila ng pagiging hostage? Sinasabi ni Lowell na siguro naman, napatunayan niya na nainosente si Duke Grid, Sir Asher. Kaya bakit hindi niya talikuran ang royal family ng Ethnal at pagsilbihan si Duke Grid? Sumisigaw at sinasabi ni Earl Asher na walang katotohanan. Kahit na pagtaksilan siya ng royal family ng Ethnal, walang dahilan para sumali siya sa isang walang kakayahan na tanga. Sinasabi ni Lowell na ang Borneo ng kaharian ng Gauss. Ang royal family ng Ethnal ay hindi nagtagumpay sa loob ng daan-daang taon. Ito ay isang battlefield kung saan maraming dapat patunayan. Hindi niya ba ito iniisip, kung hindi niya masusunod ang incompetent na tanga, dapat niya lang patunayan na competent siya. Sasakupin niya ang Borneo sa loob lamang ng isang araw. May umatake sa mga sundalo ng Borneo, at may sumisigaw at sinasabi nito na nasa likod sila. Ito ang overgeared, pinagtaksila nila sila, sabay-sabay umatake ang mga overgeared member. Nagtataka at tinatanong ni Marquis Valtin na ano ang nangyayari. At tinatanong nito kay Lowell kung ano ang nangyayari Earl Lowell. Nakangiting sinasabi ni Lowell na ang Ethnal at Gauss ay parehong mahuhulog sa ilalim ng kanyang kamahalan na si Greed. Kung ang mga regalo ay nahulog sa dalawang magkaibang lugar, isa lang ba sa kanila ang kukunin niya? Napatingin lang dito si Earl Asher, sinasabi ng Red Knight na Earl Asher wag siyang magpapalinlang. Isa lamang itong masamang pakana ng isang taong tuso. Sa tingin niya ba mahihirapan ng single-digit knight ng isang imperyo dahil lang sa hindi niya kayang patayin ng tuluyan ang mga nilalang na tulad niya? Tumabi sila, traidor, dahil sa mga strategies na tulad niya na nagpapagalaw ng mga sundalo gamit lang ang dila, ang isang battlefield ay nagiging magulo sa kabila ng katotohanan na ito ay dapat na isang labanan hanggang kamatayan sa pagitan ng mga kalaban. Walang mga trick o scheme, tumigil na sa paglalaro at mamatay. Ikaw na isang dila, mabilis naman dumating si Asmaphel at nagtaka naman siya dito. At sa isip-isip nito na ano, isang sundalo, ang lakas ng loob niya na harangin siya ng isang mababang sundalo. Sinasabi ni Asmaphel na hindi siya mababang sundalo, siya ay isang sundalo, nagtataka at gulat at hindi makapaniwala at sa isip-isip nito na ngayon na pangtangto niya na ito, ang lakas ng kanyang spear, at ang kanyang timing, hindi siya isang ordinaryo, itong lalaking ito, ang expert na nag-block sa kanyang sword gamit ang isang bato, sinasabi ng Red Knight na huwag masyadong mayabang, hindi niya ba alam na common decency ang pagsisiwalat ng identity niya sa isang tunggalian.
Sinasabi ni Asmothel na swordplay na yun, siya ay isang Red Knight. Paano niya masasabi ang tungkol sa kagandahang asal kung sinusubukan niyang pumatay ng isang tao? Sa isip-isip ni Asmothel anong kaiyahiyang gawa, sa panahon niya, hindi niya nahahayaan ang mga bagong Red Knight. Empress Mari, ang demonyong Samira sa nakaraang henerasyon ng Red Knight. Ang kanyang mga kasamahan, kanilang mga pamilya, at ang kanyang buhay. Ang araw na lalamunin ni Mr. Grid ang Seheran, ang araw na pagbabayaran niya ang kanyang mga krimen, sisiguraduhin niya yan, hindi niya maisip na isang sundalo lamang ang tatalakay sa Empress ng Imperyo. Sa ngayon, sundalo siya, at isinilang muli, at para gawin ito, kailangan niyang pagtagumpayan ang bagong henerasyon. Sinasabi ni Asmothel na halika, young knight, siya ang perpektong pundasyon upang simulan ang alamat ng isang sundalo.